sa manamataon kalye ng Quezon City noong 2015, kung saan ang ingay ng mga jeepney at ang amoy ng Kanto Barbecue ay laging nakasama sa araw-araw na pakikibaka. Lumaki si Rafael Montemayor o Rafi, gaya ng tinawag ng kanyang mga kaibigan, mula sa isang pamilya na halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Anak ng isang tricycle driver na si Mang Ben at isang labandera na si Aling Rosa, si Rafi ay ang bunso sa 5 magkakapatid at mula pagkabata, ang kanyang mga kamay ay puno ng guhit ng lapis at blueprint ng mga bahay na hindi nila kayang bilhin. Kung hindi ako magiging inhinyero, wala kaming pag-asa, bulong niya sa kanyang sarili habang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera. Ang mga libro niyang second-hand na nagiging kanyang sandigan laban sa gutom. Nang makapagtapos siya ng civil engineering sa isang state university sa Diliman, hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumali sa isang malaking construction firm sa Ortigas, kung saan siya ay naging junior staff, ang una sa linya ng mga manggagawa na nagdadala ng helmet at leveler sa mga site na puno ng semento at pawis. Doon sa gitna ng mga high-rise na tumataas tulad ng mga higanting walang pagod, nagsimula siyang mag-ipon. Bawat 5 na nakukuha niya mula sa kanyang 15,000 pesong sweldo ay inilalagay niya sa isang lumang lata ng gatas sa ilalim ng kama niya. Para sa akin to, para sa amin, sabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin, ang kanyang mukha na puno ng mga guhit ng pagod mula sa 2 oras na shift. Ngunit ang pangarap niya ay hindi basta-basta, isang sariling kumpanya ng real estate development, kung saan hindi siya magiging alipin ng mga boss na nagbabago ng plano tulad ng panahon. Montemayor Builders, bulong niya tuwing gabi. Ang pangalang iyon na nagiging kanyang dasal. Isang gabi nung tag-araw ng 2016, habang umiinom ng beer sa isang maliit na karinderya malapit sa kanyang boarding house, nakilala niya si Emilio Vargas, Milo para sa mga malapit sa kanya. Si Milo, isang 30 anyos na dating bankero sa isang kilalang financial institution sa Makati, ay nawalan ng trabaho dahil sa global financial crisis na nagpabagsak ng maraming account. Parang zombie ako, Rafi. Walang trabaho, walang pera, pero may utak pa rin. Kwento ni Milo habang naglalagay ng asin sa kanyang sisig. Ang kanyang mga mata na puno ng lungkot, ngunit may kislap ng pag-asa. Nag-click sila agad. Parehong taga Maynila, parehong may sugat mula sa buhay na hindi madali. Si Milo, na may background sa finance at isang diploma sa economics mula sa UP, ay naging matapat na kaibigan ni Rafi. Anong plano mo, pre? Hindi ka ba magsasawa sa pagiging yes man sa mga yan? Tanong ni Milo isang gabi, habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng mga billboard ng mga luxury condo. May plano ako, Milo. Pero kailangan ko ng kapital. 5 milyon para makapag-umpisa ng maliit na opisina at makakuha ng unang kontrata, sagot ni Rafi. Ang kanyang boses na matatag, kahit na ang kanyang puso ay nagbabago-bago sa takot. Si Milo ay tumigil sa paglalakad. Tinitigan siya ng mabuti. Alam mo ba, may natitira pa akong pera mula sa separation pay ko. Hindi ko ginagamit. Naghihintay lang ng tamang proyekto. Ikaw yan. Sa mga sumunod na buwan, habang nagpaplano sila sa isang maliit na coffee shop sa Cubao, nagdesisyon si Milo na i-lend ang 5 milyong piso kay Rafi. Hindi ito utang, pre, ito'y investment sa'yo. Pero seryoso, walang shortcut, walang korupsyon. Sundin mo ang blueprint mo, paalala ni Milo, habang nagpipirma sila ng simple na contract sa harap ng isang notaryo sa isang maliit na opisina sa Quiapo. Noong unang araw ng 2017, ipinanganak ang Montemayor Builders sa isang eskinitang opisina sa Makati, isang 50 square meter na puwang na may lumang desk, isang computer na second-hand at isang whiteboard na puno ng mga guhit. Si Rafi ay naging CEO at punong inhinyero sa isang katawan, habang si Milo ay ang financial advisor na nagdidiskarte ng budget tulad ng isang general sa digmaan. Simulan natin sa maliit, isang subdivision sa Rizal, 2 bahay, basic design.
Pero quality materials, sabi ni Rafi sa unang meeting nila, ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa ilalim ng fluorescent light. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Si Rafi ay kilala sa kanyang matigas na pananaw. Ang uri ng lalaking hindi sumusuko kahit na ang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Kung hindi natin gagawin ng tama, wala tayong karapatang magtagumpay, madalas niyang sabihin sa mga kliyente. Ang kanyang dedikasyon na nagiging kanyang lakas at kahinaan. Hindi niya alam noon na ang kanyang pagkadalubhasa sa Tagalog at Ingles lamang ay magiging isang tahimik na hadlang sa hinaharap. Tulad ng isang bato sa ilalim ng ilog na hindi pa lumalabas sa ibabaw. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay, may isa pang liwanag, si Isabela Cruz. Bella para sa kanyang mga malapit. Isang 28 anyos na accountant na may mahabang buhok na kulot at ngiti na nagpapainit ng opisina. Si Bella ay ang unang sumuporta kay Rafi mula nang maging magkasintahan sila sa college. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pag-aalala niya ay lumalaki. Rafi, hindi ka na natutulog. Kanina ka pa sa site, ngayon naman dito hanggang hating gabi. Paano kami kung magkakaanak tayo? Tanong niya isang gabi, habang naghahanda ng kadobo sa kanilang maliit na apartment sa Pasig. Si Rafi ay tumigil sa pagbabasa ng blueprint, lumapit sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Bella, ito ang para sa atin, para hindi na tayo maghirap tulad ng mga magulang ko. 1 taon pa, promise. Pagkatapos, magbabangasyon tayo sa Batangas. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Bella ang pagod. Ang uri ng pagod na hindi nawawala sa tulog. Upang mapunan ang mga tauhan, ang unang empleyado na na-hire ni Rafi ay si Tomas Salazar. Tom para sa maikli. Isang 50 anyos na foreman mula sa Iloilo, Visayas, na may balbas na puti at mga kamay na parang bakal mula sa 30 taon ng pagbubuhat ng semento. Boss, ako ang bahala sa site. Walang problema, sabi ni Tom sa unang araw, ang kanyang Bisaya accent na nagpapabago sa mga salita tulad ng bahala na biglang naging wala. Si Rafi ay ngumiti, iniisip na ito'y magiging madali. Si Tom ay naging kanyang kanlungan sa mga teknikal na usapan, ang taong nagpapatunay na ang blueprint ay hindi lamang papel. Tom, yung foundation, siguraduhin mong 2 meters deep. Hindi pwede ang shallow. Utos ni Rafi sa site ng unang proyekto sa Antipolo. Opo boss, 2 metros, ambot lang kung maayo ba? Sagot ni Tom. Ang kanyang ambot na ibig sabihin ay alam ko, ngunit naging hindi ko alam sa tenga ni Rafi na nagdulot ng maikling pag-aaway. Ano ba Tom? Bakit hindi malinaw? Tanong ni Rafi, ang kanyang mukha na namumula sa frustration. Boss, sorry, Bisaya ko eh. Diri lang ko magtagalog maayo, paliwanag ni Tom. Ngumiti, ngunit may lungkot sa mga mata. Mula noon, sila ay nag-aaral ng pasensya. Si Rafi na nagsisimula ng magsalita ng mabagal. Si Tom na nagpa-practice ng Ingles sa radyo. Sa loob ng 3 taon, mula 2017 hanggang 2020, lumago ang Montemayor Builders tulad ng isang puno sa gitna ng semento. Mula sa maliit na proyekto ng bahay subdivision sa Rizal na nagbigay ng unang 500,000 na kita, umakyat sila sa malaking kontrata ng kondominium sa Ortigas, isang 10-story building na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Una tayong milyong kita, Rafi, champagne ba? Tawa ni Milo sa selebrasyon sa isang maliit na resto sa poblasyon. Ang mesa nila na puno ng pulutan at kwentuhan. Hindi pa tapos pre. Ito pa ang simula, sagot ni Rafi habang yakap-yakap ni Bella ang kanyang braso. Ngunit sa kanyang ngiti ay may bahid ng pagdududa. Rafi, masaya ako para sa'yo. Pero hindi ba pwede na huminto ka muna para sa amin? Bulong niya habang naghihintay ng bill. Si Rafi ay tumango. Ngunit sa kanyang isip, ang imperyo ay hindi pa handa. Hindi pa handa siya na huminto. Ang mga ilaw ng Makati ay sumisilip sa kanilang mesa. Isang paalala na ang tagumpay ay matamis, ngunit madalas nagkakahalaga ng higit pa sa pera. Ang tagumpay ng Montemayor Builders sa Ortigas Condominium ay hindi lamang nagbigay ng milyong kita.
Ito ay nagbukas ng mga pinto patungo sa mas malalaking pangarap. Noong unang bahagi ng 2020, habang ang mundo ay nagsisimula ng magkagulo dahil sa isang bagong virus na nagpapaligid-ligid sa mga balita, nagdesisyon si Rafi na magpalawak ng operasyon patungong Cebu. Kailangan nating lumago. Milo, hindi sapat ang Manila. Ang Visayas ang susunod na frontier para sa real estate. Isang malaking resort project sa Mactan, beachfront villas, infinity pools, lahat na. Ito ang magiging signature natin. Sabi ni Rafi sa kanilang opisina sa Makati, ang kanyang mga daliri na nagtatype ng mabilis sa laptop habang ang mapa ng Pilipinas ay nakadisplay sa screen. Si Milo, na nakaupo sa kabilang side ng mesa na may hawak na kape, ay tumango, ngunit may kunot na noo. Sige Rafi, pero Cebu? Iba ang kultura dun. Hindi lang blueprint, mga tao rin. Siguraduhin mong may local partner ka. Ang mga mata ni Rafi ay puno ng determinasyon. Hindi alam na ang mga salita ni Milo ay magiging propesiya ng mga darating na unos. Sa loob ng ilang linggo, natagpuan nila ang perpektong lokal na kontratista, si Gregorio Patalinghug. Greg para sa mga kliyente na nahihirapan sa kanyang mahabang pangalan. Isang 40 anyos na builder mula sa dalampasigan ng Lapu-Lapu, na may reputasyon ng pagtatapos ng mga proyekto ng maaga at ng hindi umaabot sa budget. Si Greg ay may sariling crew ng 20 manggagawa, lahat mula sa mga barangay ng Cebu, at ang kanyang portfolio ay puno ng mga boutique hotel sa Bohol at Siargao. Mr. Montemayor, ako gyud ang imong partner. Maayo ra ko magtrabaho, pero Bisaya ko ha. Dili ko kaayo ka Tagalog. Sabi ni Greg sa unang video call nila. Ang kanyang ngiti na malapad at ang kanyang background na may view ng dagat mula sa kanyang bahay sa Mactan. Si Rafi ay tumawa, iniisip na ito'y hindi mahalaga. Walang problema Greg. English tayo sa meetings at blueprint ang universal. Simulan natin sa foundation. Kailangan natin ng 50 villas sa loob ng 4 buwan. Ngunit mula sa unang pagpupulong sa site, nagsimula na ang mga hindi pagkafaunawaan. Habang nagpapaliwanag si Rafi ng blueprint sa isang maliit na conference room sa Cebu branch na kanilang inupahan sa isang building malapit sa Ayala Center, ang mga detalye ay nagiging gusot. Yung pilasters, Greg, dapat reinforced concrete, hindi hollow blocks. Para sa earthquake resistance, sabi ni Rafi, ang kanyang kamay na nagpo-point sa diagram. Si Greg ay tumango, ngunit nang mag-utos siya sa kanyang crew, "Oy, mga pay! Pilaster nga reinforced, pero hollow block ra para sa budget. Sugod na." Ang sugod na ibig sabihin ay proceed sa Bisaya ay naging attack sa isip ng isang Tagalog-speaking engineer mula sa Manila team na nag-udyok sa maling pagmamadali ng schedule. "Boss, bakit parang garit si Greg? Parang sinabing sugurin ang trabaho." Bulong ng engineer kay Rafi na nagdudulot ng unang seryosong tensyon. Si Rafi ay nagpupuyo sa galit. Hindi alam na ang wika ay hindi lamang tunog. Ito'y tulay na hindi pa nabubuo. Sa gitna ng pagtatayo ng Cebu branch, na isang maliit na opisina na may aircon na laging nagrereklamo ng pagbaba ng temperatura, na-hire si Lourdes Sagin, Lulu para sa mga kapwa janitress na nagiging kaibigan niya agad. Isang 45 anyos na ginang mula sa mga bundok ng Bohol, na may mukha na puno ng mga guhit ng mga taon ng pagtatrabaho bilang guro sa isang elementary school sa probinsya bago nawalan ng trabaho dahil sa pagbuo ng pamilya at ang biglaang pag-alis ng kanyang asawa. "Ma'am Bella, salamat sa pag-hire sa akong. Dili ko kaayo ka-experience sa opisina, pero limpiyo ra ko maglimpiyo." Sabi ni Lulu sa unang araw, ang kanyang mga kamay na may kalus mula sa paghuhukay ng kamote sa bukid habang nagpupunas ng mga desk. Ito ay bahagi ng cost-cutting measure ni Rafi upang magtipid sa overhead habang nagpoproyekto sa resort. Na-hire nila ang lokal na staff sa minimum wage, kabilang ang mga janitress na gaya ni Lulu. Ngunit sa kanyang mga pahinga, habang nakaupo sa maliit na kantin na may view ng maulan na kalye ng Cebu, ang isip ni Lulu ay laging bumabalik sa kanyang nawawalang anak, si Jomar, na 2 taong anyos na nang umalis siya sa Manila. 5 taon na ang nakalipas upang maghanap ng trabaho bilang construction helper. "Jomar, asa ka naman? Nanang ko dawat ka og text." Bulong niya sa kanyang lumang cellphone
ang screen na puno ng mga hindi sinagot na messages mula noong 2015. Ang paghuhugas ng mga mug sa sink ay nagiging kanyang paraan ng pagtalikod sa lungkot. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga away sa opisina tungkol sa wika, ang kanyang puso ay sumasakit. Alam niyang ang Bisaya ay hindi hadlang, kundi yaman. Ang mga tensyon ay hindi nakatago kay Carla Mendoza. Car para sa mga kaibigan na nagiging kanyang circle sa HR. Isang 29 anyos na masiglang HR assistant na may master's degree sa psychology mula sa University of San Carlos sa Cebu na na-hire ni Bella upang pamahalaan ang lokal na recruitment. Si Car ay may mahabang buhok na nakapulupot at mga mata na parang nakakabasa ng emosyon na nagmula sa kanyang background sa counseling ng mga OFW sa isang NGO. Sir Rafi, napapansin ko ang tensyon sa pagitan nyo ng mga lokal na tauhan. Parang may wall sa communication. Hindi lang accent, kundi culture din. Sabi niya sa isang one-on-one meeting sa Manila habang nagpo-present ng survey results sa kanyang tablet. Si Rafi ay umiling, ang kanyang pagiging matigas na pananaw na lumalabas. Car, business ito. Blueprint at budget ang language natin. Hindi ko kailangan ng therapy session. Ngunit si Car ay hindi sumuko. Sa kanyang inisyatiba, nag-organisa siya ng team building activity sa isang beach resort sa Mactan. Isang araw ng games, barbecue at kwentuhan upang bridge the gap. Mga teammates, tara! First game, human knot. Hawakan natin ang kamay ng katabi. Then untangle without letting go. Sigaw ni Car sa umaga ng Sabado. Ang hangin na may amoy ng dagat at ang mga tauhan, kabilang si Tom mula sa Manila at mga lokal na laborers, ay nagsimulang maglaro. Ngunit ang fiasco ay dumating ng mabilis. Habang naglalaro, ang isang Bisaya-speaking laborer ay sumigaw ng sugod, hugdi ang buog. Ibig sabihin ay go, untangle the knot. Ngunit naintindihan ng Manila team bilang attack, break the circle, na nagdulot ng malaking tawa na nagiging away. Ano ba yan? Bakit parang galit sila? Reklamo ng isang engineer, habang si Tom ay tumatawa ngunit may awkwardness. Car, good try, but maybe next time with a translator. Bulong ni Greg kay Car sa dulo ng araw, ang kanyang mukha na puno ng pawis at disappointment. Si Car ay umuwi na may luha sa mga mata. Iniisip na ang kanyang psychology degree ay hindi sapat laban sa wika. Habang tumataas ang mga bill sa project mula sa 10 milyong piso na overrun dahil sa maling interpretasyon ng mga instruksyon, tulad ng sugod na nagiging dahilan ng sobrang bilis na nagdudulot ng quality issues, ay nagsimulang magduda si Milo sa kakayahang pang-handle ni Rafi ng cross-regional operations. Sa kanilang weekly call mula sa Manila, ang boses ni Milo ay puno ng pag-alala. Rafi, ang reports mula sa Cebu, puro red flags. Yung foundation, bakit hollow blocks? At ang schedule, parang nagmamadali sila ng walang plano? Hindi ba pwede kang pumunta roon personally? Tanong ni Milo, habang nagre-review ng spreadsheet sa kanyang home office. Si Rafi, na nasa site sa Mactan na may helmet sa ulo, ay sumigaw pabalik sa phone. Milo, hawak ko to. Si Greg ang expert doon. Basta, budget sa limit. Ngunit sa kanyang loob, ang duda ay lumalaki. Ang mga email na pulo ng maling translations. Ang mga photo ng site na hindi tugma sa blueprint. Bakit ba hindi nila naiintindihan? Simple lang naman. Bulong niya sa kanyang sarili habang nagdadrive pa uwi sa kanyang temporary apartment sa Lahug. Ang ulan ng Cebu na tumatama sa windshield tulad ng kanyang lumalaking frustration. Sa gabi ng bagong taon 2021, habang ang mundo ay nagse-celebrate ng pag-asa matapos ang matinding pandemya, ang anniversary ni Rafi at Bella ay naging gabing puno ng sugat. Si Rafi ay nasa Cebu, nakatrap sa isang emergency meeting tungkol sa isang delay sa materials, habang si Bella ay naghihintay sa kanilang bahay sa Pasig. Ang mesa na may candlelight at ang kanyang paboritong sinigang na nag-iinit sa kusina. Rafi, anniversary natin ngayon. Pumunta ka ba? Text niya. Ang kanyang daliri
na nagtatype ng mabilis habang ang mga paputok ay sumasabog sa labas. Ngunit ang reply ni Rafi ay dumating pagkatapos ng 1 oras. Sorry love. Emergency sa site. Next week na lang. Ang luha ni Bella ay tumulo. Ang kanyang puso na puno ng pagod mula sa pagiging asawa ng isang lalaking nawawala sa kanyang sariling buhay. Nang bumalik si Rafi sa Manila 2 linggo pagkatapos, ang away ay sumabig sa kanilang sala. Rafi, ilang beses ko nang sinabi, hindi ka na narito. Anniversary, Christmas, lahat. Ano bang pinagkukuhanan mo ng latas na magpalawak kung hindi mo kami inuuna? Sigaw ni Bella, ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang isang larawan ng kanilang college days. Si Rafi, na pagod mula sa biyahe, ay sumigaw pabalik. Bella, ito ang para sa atin. Yung resort na yan, makakaabot ng bilyon. Hindi ba yun sapat? Ngunit ang mga salita ay hindi sapat. Ang luha ni Bella ay nagiging sandigan ng kanyang desisyon. Sige Rafi, iwan mo muna ang Cebu kay Greg. Bumalik ka rito o kaya magdesisyon ka na kung ano ang mas mahalaga. Sa madilim na gabi, habang naglalakad si Rafi sa kalye ng Pasig, ang desisyon ay nabuo. Babalik siya sa Manila. Iiwan ang Cebu project kay Greg upang mag-focus sa headquarters. Milo, i-handle muna ni Greg. Ako, babalik sa base. Sabi niya sa phone kay Milo, ang kanyang boses na puno ng pagpupumilit. Ngunit hindi niya alam na ito ang simula lamang ng mas malaking kaguluhan. Ang mga ugat ng hindi pagkakaunawaan ay hindi nawawala. Sila'y lumalaki sa dilim, handang sumabog sa mga darating na buwan. Ang mga ilaw ng city ay sumisilip sa kanyang muka. Isang paalala na ang paglago ay hindi laging diretsyo. Minsang, ito'y may mga alon na nagdudulot ng paggalunod. Ang desisyon ni Rafi na bumalik sa Manila noong gitna ng 2021 ay hindi lamang isang pag-uwi. Ito ay isang pagtatangka na muling hawakan ang mga hibla ng kanyang imperyo na parang nagiging maluwag sa kanyang mga daliri. Habang ang pandemya ay unti-unting nagpapawi ng kanyang mga ngipin sa lungsod, ang Montemayor Builders Headquarters sa Makati ay naging mas abala. Mga opisina na puno ng mga stack na folders ng kontrata. Ang tunog ng mga printer na nag-e-echo sa hallway at ang amoy ng instant coffee na naghahalo sa pawis ng mga overtime workers. Si Rafi ay bumalik na may bagong resolve. Ang kanyang mga mata na may bag sa ilalim mula sa mga hindi matutulog na gabi sa Cebu. Ngunit ang kanyang hakbang ay matatag habang naglalakad siya sa elevator patungo sa kanyang opisina. Back to base, team. Walang pwedeng magpaikot sa atin. Sabi niya sa unang all-hands meeting, ang anyang boses na resonating sa Zoom screen, kung saan ang mga mukha mula sa Cebu ay parang malabong mga anino. Ngunit ang mga report na dumadating mula sa Cebu branch ay hindi lamang update, sila'y mga bomba na nagpaputok ng errors na hindi niya inaasahan. Puno ng discrepancies, ang mga invoice na hindi tugma sa budget, ang progress reports na nagpapakita ng 30% delay. At ang pinakamasaklap, ang mga kontrata na may maling translations ng Bisaya terms na nagiging ugat ng lahat. Halimbawa, ang salitang ambit sa Bisaya na ibig sabihin ay scope o range ng trabaho ay naintindihan ng Manila Legal Team bilang limit o boundary na nagdulot ng isang clause sa kontrata ng resort project na naglilimita ng materials sa hindi sapat na dami. Ano to, Rafi? Yung supplier sa Cebu, sinasabi nila na ambit lang ang delivery? Akala namin limit lang, kaya hindi na kami nagdagdag ng order. Ngayon, delay ng 2 buwan at bawat buwan 2 milyong piso ang nawawala. Sigaw ni Milo sa kanilang opisina, ang kanyang mga kamay na nagwi-wave ng isang thick na report na puno ng red marks. Si Rafi ay nakaupo sa kanyang swivel chair, ang kanyang mukha na namumutla habang nagre-read ng email mula kay Greg. Boss, ang ambit sa kontrata, limit ragyunt. Dili ko kaayo ka clear. Milo, paano pa to nangyari? Simple lang naman ang English version. Scope of work,
Bakit hindi nila naiintindihan? Tanong ni Rafi, ang kanyang boses na puno ng frustrasyon na nagiging galit. Ang delay na iyon ay hindi lamang numero. Ito ay nagdudulot ng chain reaction. Mga laborer na naghihintay ng sahod, mga kliyente na nagrereklamo at ang cash flow na nagiging tuyo tulad ng lupa sa gitna ng tag-init. Sa tuwing tumutunog ang phone ni Rafi sa mga late night calls mula sa site, ang kanyang pagod ay lumalaki. Ngunit ang pagtanggi niya sa problema ng wika ay nananatili, tulad ng isang sugat na hindi pinapansin. Sa gitna ng kaguluhan, si Tomas Salazar, Tom, ay umangat sa ranggo bilang site supervisor ng Manila Operations. Isang promosyon na nagdesisyon ni Rafi upang mapanatili ang kanyang katapatan. Noong 42 anyos na siya, ang kanyang balbas ay mas puti na at ang kanyang mga kamay ay may mga bagong peklat mula sa isang aksidente sa Antipolo site. Ngunit ang kanyang sariling laban ay hindi sa semento. Ito'y sa loob ng kanyang katawan. Boss Rafi, sakit raman gud ko diri. Bulong niya kay Rafi isang hapon habang nag-i-inspect ng beams sa isang bagong subdivision sa Marikina. Ang kanyang kamay na hinahawakan ang kanyang tagiliran. Ano yan, Tom? Sakit saan? Tanong ni Rafi. Ang kanyang helmet na nakasabit sa fence. Si Tom ay nagpupuyos sa sakit. Ngunit ang kanyang paliwanag ay nagiging gulo. Sa bato, boss, kini ang bato. Dili ang bato sa construction, ang sa kidney. Pero sa doktor, giingon ko stone. Dawat ba, hindi ko maipaliwanag maayo kay Bisaya po. Sabi ng doktor, ano po bang symptoms? At ako, sakit ra, ambot. Hindi ko masabi ng maayos. Ang mga mata ni Tom ay puno ng kahihiyan at takot. Ang kanyang talingdang taon ng pagtatrabaho na biglang nagiging walang saysay laban sa isang doktor na nagsasalita ng purong Tagalog at Ingles. Ito'y nagiging inspirasyon o higit pa isang paalala kay Carla Mendoza na ngayon ay bumalik sa Manila bilang full-time HR lead pagkatapos ng kanyang short stint sa Cebu. Si Car na may kanyang psychology background ay nakikinig sa kwento ni Tom sa kantin ng opisina habang naghahalo ng kape sa kanyang mug. Tom, hindi ka nag-iisa. Yung language barrier na yan, hindi lang sa trabaho, sa buhay din. Pwede kong simulan ang isang informal workshop, language exchange, para mag-practice tayo ng Bisaya at Tagalog. Walang pressure, just fun. Alok niya, ang kanyang ngiti na mainit tulad ng kanyang tinimpla na tsokolate. Si Tom ay tumango, ang kanyang mukha na nagliliwanag ng kaunti. Sige, Car, basin makatulong sa sakit ko o sa lahat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang workshop sa isang maliit na conference room. 5 na lang sila. Si Tom, 2 laborers mula sa Visayas at 2 Manila staff na naglalaro ng mga card games na may Bisaya phrases tulad ng kumusta ka na sinasabing how are you sa Tagalog. O, subukan nyo, maayo ra ako, salamat, meaning I'm fine, thanks. Tawa ni Car, habang ang tawa ng grupo ay nag-e-echo, isang maikling pahinga mula sa unos. Ngunit para kay Rafi na nakikinig lamang mula sa labas ng pinto, ito'y hindi sapat. Hindi pa siya handa na aminin na ang wika ay hindi opsyon, kundi kinakailangan. Sa parehong panahon, pumasok sa kumpanya si Diego Ramirez, Diggs para sa kanyang mga kabatch sa college, isang 20 anyos na fresh graduate mula sa UP Visayas sa Iloilo na may passion sa sustainability na nagmula sa kanyang thesis tungkol sa green building materials mula sa lokal na bamboo at coconut husks. Si Diggs ay may curly hair na nakapulupot sa baseball cap, at ang kanyang backpack ay puno ng mga sketches ng eco-friendly designs. Sir Rafi, excited po ako mag-intern dito. Yung resort project sa Cebu, pwede po bang mag-suggest ako ng solar panels para sa roofs? Sustainable ra jud at makakatipid sa long run, sabi niya sa unang orientation. Ang kanyang halo-halong Bisaya at Tagalog na nagpapakita ng kanyang dual roots. Si Rafi ay ngumiti, nakakita ng potensyal. Welcome, Diggs. Ikaw ang bridge natin sa Cebu team. Report ka sa akin ng mga updates at ilink mo ang Manila at Visayas. Tunay na naging bridge si Diggs. Sa mga weekly emails, nagpo-provide siya ng translated glossaries, Bisaya to Tagalog for construction terms, na nagpapaliwanag ng mga tulad ng pakyas na risky sa halip na lucky.
Sa Cebu site visits, siya ang nagiging tagapag-ugnay, nag-e-explain ng sustainability tweaks tulad ng rainwater harvesting systems na nagiging hit sa lokal na crew. Guys, ang ambit diri means the full scope, dili lang limit, para ma-implement natong full ang green plan. Sabi niya sa isang huddle, ang kanyang boses na puno ng sigla habang nagpo-point sa iPad. Ngunit ang disappointment ay dumating ng mabilis nang hindi pagpayag ni Rafi na gamitin ang Bisaya sa opisyal na meetings. Sa isang virtual board call noong Setyembre, habang nagpo-propose si Diggs ng isang hybrid model para sa resort. Sumingit si Rafi, English only Diggs, para lahat makaintindi. Yung Bisaya pwede sa side talks, pero hindi sa formal. Ang mukha ni Diggs ay bumagsak, ang kanyang mga mata na puno ng frustration. Sir, pero kung English lang, hindi nila mafe-feel ang nuance. Yung sugod, hindi lang go, it's with spirit. Paano kung magka-misunderstanding ulit? Pagtutol niya, ngunit si Rafi ay umiling. Business language, Diggs. Adapt or well adapt. Pagkatapos ng call, si Diggs ay nag-text kay Car. Grabe, parang wall talaga. Bakit ba hindi siya open? Ito'y nagiging crack sa kanyang idealismo, ngunit hindi siya simuko. Sa halip, nagsimulang mag-volunteer siya sa mga local NGOs sa Manila para sa sustainability workshops na nagiging kanyang outlet laban sa opisina na parang bilangguan. Habang ang mga executive ay nag-aaway sa mga report, si Lulu ay nananatiling tahimik sa background. Ang kanyang mop at bucket na kanyang mga kasama sa mga madilim na hallway ng Cebu branch, na ngayon ay may Manila oversight. Ngunit sa mga pahinga niya sa janitor's closet, isang maliit na puwang na may lumang upuan at isang electric fan, nagsimulang magkwento siya sa kanyang kapwa janitress na si Fe Natividad. Feli para sa maikli. Si Feli, isang 58 anyos na biyuda mula sa mga baybay ng Leyte, na nawalan ng asawa sa isang bagyo noong 2013 at nagmumulat ng apo habang nagtatrabaho, ay naging kanyang kaibigan sa loob ng ilang buwan. Feli, unsa man ni mga awit-awit sa opisina, parang adlaw-adlawig dagat. Bulong ni Lulu isang tanghali habang nagpupunas ng mga bintana na may view ng maulan na Cebu skyline. Ang tunog ng mga executive na nag-aaway sa Tagalog na nag-e-echo mula sa conference room. Si Feli, na may silver hair na nakapulupot sa bun at mga kamay na matigas mula sa paghuhugas ng mga lata sa probinsya, ay tumango habang naghuhugas ng floor. Oo, Lulu, ako man, gikan Leyte, Bisaya pud. Pero diri tahimik lang ta. Anak ko sa Manila, Jomar, 5 tuig na wala ko makita. Gusto ko iaral ulit siya. Magkurse sa engineering para dili sama ka na ako, janitress lang. Pero asa pa man? Text ra pero walay kwarta. Ang mga mata ni Lulu ay lumamlam. Ang kanyang sariling kwento tungkol kay Jomar na lumalabas tulad ng isang ilog na matagal nang natigil. Pareho ta, Feli. Jomar ko pod na wala sa Manila. Gusto ko man iaral siya. Nurse man po siya gusto. Pero atang sweldo, 10,000 ra. Basin makapangita ko og scholarship o basin magbagyo ang mga puno diri. Makasabot sa atoa nung unang bahagi ng 2022, habang ang mundo ay unti-unting nagbabalik sa normal matapos ang matinding hagupit ng pandemya. Ang Montemayor Builders ay tila nagiging barko na naglalangoy laban sa malakas na alon. Ang utang na lumampas na sa 50 milyong piso ay hindi lamang numero sa balance sheet ni Milo. Ito'y parang mabigat na tanikala na humihila pababa ng lahat. Sa opisina ng Manila headquarters, ang mga meeting ay naging mas matagal at mas mainit, na may mga spreadsheet na puno ng red ink at mga email thread na nagiging battlefield ng mga argumento. Si Rafi ay nakaupo sa ulo ng mesa, ang kanyang polo shirt na may pawis sa kilay, habang nagpo-propose ng cost-cutting measures tulad ng pag-freeze ng bagong hires at pag-delay ng non-essential projects. Kailangan nating magtiis, team. Yung Cebu Resort, yan ang lifeline natin. Kung matapos natin yan ng maaga, babalik tayo sa itim. Sabi niya sa isang Zoom call. Ang kanyang boses na puno ng pagpupumilit, ngunit may bahid ng pag-alala na hindi niya maipinta. Ngunit sa malayo, sa mga bundok ng Bohol, si Gregorio Patalinghug, Greg,
ay nagsimulang magplano ng sariling side business, isang maliit na construction firm sa Tubigon na nagfo-focus sa ecotourism cabins para sa mga foreign backpackers. Ito'y hindi pagtataksil. Sa kanyang isip, ito'y kaligtasan dahil ang mga absent niya sa meetings ay hindi na napapansin ni Rafi dahil sa language barrier na nagiging mas malalim. Tulad ng isang abismo, si Greg ay nakaupo sa kanyang bahay na may view ng dagat sa Tubigon. Ang kanyang laptop na bukas sa isang business plan na pinangalan ng Bohol Builds, habang ang kanyang asawa na si Elena ay naghahanda ng kinilaw sa kusina. Greg, unsa man ni? Diri ka naman Cebu meetings. Ag diri ka magplano ug bag-o nga negosyo? Basin mag-away ka og si Sir Rafi? Tanong ni Elena, ang kanyang mga kamay na may dagat na amoy mula sa paghuhukay ng pugita sa dalampasigan. Si Greg ay umiling. Ang kanyang mukha na puno ng pagod mula sa pagdadala ng materials sa kanyang lihim na site. Elena, ang Montemayor, naglisod naman. Utang-utang, delay-delay. Ako diri magplano lang ko og backup. Yung meetings, English ramanggod si Rafi. Dili ko kaayo ka-follow. Sabi ko absent sa email, pero present ra ko sa trabaho. Basin dili niya sabton. Sa mga sumunod na linggo, ang kanyang absences ay naging pattern. Nawawala siya sa Tuesday huddles na nagiging dahilan ng mga follow-up emails mula kay Diggs na puno ng frustration. Sir Greg, nasaan ka po sa meeting? Yung foundation update, kailangan natin ng clarification sa pakyas na yan. Risky ba o just cautious? Text ni Diggs, ngunit ang reply ni Greg ay maikli. Sorry Diggs, busy sa site. Ambot lang. Si Rafi, na nagre-rely sa mga translated summaries mula sa Manila team, ay hindi napapansin ang pattern. Ang busy ay naging normal sa kanyang isip. Hindi alam na ang kanyang kontratista ay nagiging malaya, na nagpo-build ng sariling imperyo sa dilim ng hindi pagkakaunawaan. Ang hangin ng Bohol ay puno ng amoy ng coconut at posibleng pagtataksil. Habang si Greg ay nag-o-offer ng mga cabin designs sa mga lokal na investors, ang kanyang puso na nahati sa pagitan ng katapatan at kaligtasan. Sa gitna ng krisis sa Cebu branch, isang hindi inaasahang muka ay muling lumitaw, si Jomar Saguin, ang 20 na anyos na nawawalang anak ni Lulu, na ngayon ay isang delivery boy para sa isang lokal na hardware supplier na nagde-deliver ng semento at pipes sa site ng resort. Hindi niya alam na ang kanyang ina ay nagtatrabaho roon bilang janitress. Siya'y umalis sa Bohol 5 taon na ang nakalipas na may pangarap ng mas magandang buhay sa Manila. Ngunit ang mga kontrata ay hindi dumating at bumalik siya sa Visayas na may sugat sa bulsa at sa puso. Isang mainit na hapon noong Marso, habang nagdo-drop off siya ng isang crate ng rebar sa kantin ng branch, ang kanyang helmet na nakasabit sa motorcycle at ang kanyang t-shirt na basang-basa sa pawis, nakita niya si Diggs na nagre-rest sa shade ng puno ng kamiyas. Pare, hot day ha? Yung delivery sign mo na lang dito. Sabi ni Jomar, ang kanyang boses na may thick na Bisaya accent habang nag-o-offer ng isang boteng Mountain Dew mula sa kanyang cooler bag. Si Diggs, na pagod mula sa pagre-review ng sustainability reports, ay ngimiti at tumanggap. Salamat Manong. Ikaw din ba sa construction? Parang familiar ka. Nag-click sila agad, parehong mula sa Visayas, parehong may lungkot ng pagiging OFW sa sariling bayan. Sa mga sumunod na delivery, nagsimulang maging kaibigan sila. Sa mga pahinga, nagkukwentuhan sila tungkol sa lungkot ng pagiging OFW. Si Jomar na nagrereklamo ng mga boss na hindi nagbabayad on time. Si Diggs na nag-share ng mga kwento ng pagiging intern sa Manila na parang estranghero. Diggs, unsa man ang buhat ni mo diri? Ako, delivery boy ra. Pero sakit sa dughan pare. Gisugdang ko sa Manila, naglaom og kwarta para sa pamilya. Pero wanaman. Balik ko diri. Pero dawat ba? Walay klaro. Kwento ni Jomar isang gabi habang nagiinom ng tuba sa isang karinderya malapit sa site. Ang mga bituin ng Cebu Sky na saksi sa kanilang pagtutuluyan. Pare, same here. Ako graduate sa UP Visayas. Pero sa opisina, parang walang saysay ang degree ko kung hindi ko masabi ang Bisaya ko. Yung boss, English lang, daw ang language barrier. Wall gyud.
Pero ikaw, Jomar, asa kagikan? Bohol? Ako pud. Tawa ni Diggs, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng empatiya. Hindi nila alam na ang kanilang pagkakaibigan ay magiging susi sa hinaharap. Si Jomar na lihim na nagde-deliver ng mga materials na hindi naabot sa budget. Si Diggs na nagiging kanyang tagapagbigay ng payo tungkol sa pag-apply sa kumpanya. Sige Jomar, submit ka ng resume kay Car sa HR. Basing makakuha ka ng trabaho rito, hindi lang delivery, real construction. Ngunit sa tuwing umuuwi si Jomar sa kanyang maliit na boarding house sa Lapu-Lapu, ang kanyang isip ay bumabalik sa kanyang ina. Nanay, asa ka na? Basin makita ko ka ulit. Bulong niya sa kanyang unan. Hindi alam na siya'y ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanya. Habang ang mga lihim na plano at pagkakaibigan ay lumalago, isang mas madidilim na anino ay sumisilip. Si Victor Lansangan, para sa kanyang mga dating kaibigan na ngayon ay kalaban. Isang uutsang anyos na matakaw na investor mula sa rival firm na si Apex Developments na dating kasama ni Milo sa bangko noong 2010s. Si Vic ay may slick na buhok, mahal na suit at ngiti na parang ahas na nagmula sa kanyang background bilang sales manager na lumipat sa real estate para sa mas mabilis na pera. Milo, old friend, bakit ba hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa Montemayor? Yung Cebu deal, malaking fish yan. Pwede tayong mag-partner, ha? Pawag niya kay Milo isang gabi sa isang golf club sa Alabang, ang kanyang club na nag-swing sa green habang ang kanyang mga mata ay naglalaro ng plano. Si Milo, na lumalabas na mula sa kanyang addiction sa sugal na lihim na nagpapahina sa kanya, mga gabi ng pagpunta sa kasino sa Parañaque na nagiging dahilan ng kanyang mga namumula na mata ay umiling. Vic, loyal ako kay Rafi. Hindi ko kailangan ng iyong partnership. Alam ko ang style mo. Ngunit si Vic ay hindi tumigil. Nagsimulang mag-spread ng rumors tungkol sa incompetence ni Rafi sa mga industry groups sa LinkedIn at sa mga private chats sa Viber groups ng real estate investors. Guys, heard about Montemayor? Yung CEO hindi mafaintindi ng Bisaya. Delay sa Cebu utang na 50 million. Incompetent talaga. Baka mag-collapse soon. Post niya sa isang closed group ang kanyang profile pic na may yacht sa background na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay. Ang mga rumors ay nag-spread tulad ng apoy. Mga suppliers na biglang nagtaas ng prices o nagka-delay sa deliveries na nagdudulot ng chain ng pagkalam. Sir Rafi, yung steel supplier sa Valenzuela, bigla na lang tumawag. Sabi nila, heard some issues, need higher deposit. Ano po ba to? Tanong ni Diggs. Sa isang emergency huddle, ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala. At ang pinakamasakit, ang pag-alis ng ilang empleyado, si Feli Natividad, na hindi na makayanan ang stress ng mga delayed sahod at ang mga kwentong baka magsara ang kumpanya, ay nagdesisyon na bumalik sa probinsya. Lulu, salamat sa mga kwento na to. Pero ako, balik na ko sa Leyte. Apo ko, gutom na. Bas hindi ha, makapangita ko og trabaho sa farm. Sabi niya kay Lulu sa kanilang huling shift. Ang kanyang mga mata na puno ng luha habang nag-e-embrace sila sa janitor's closet. Si Lulu ay umiyak, ang kanyang puso na sumasakit para sa kaibigan. Feli, ingat ka. Text mo ko, basing magbago ang tanan. Ang pag-alis ni Feli ay nagiging domino. 2 laborers ang sumunod na nagdudulot ng mas maraming workload sa natitira. Sa gitna ng mga labanan, isang matamis na kwento ng pag-ibig ay sumilay sa dilim. Si Carla Mendoza ay nahulog sa pag-ibig kay Tom Salazar na nagsimula sa mga language workshops na naging manalihim na dinner dates sa mga hole-in-the-wall restos sa poblasyon. Si Tom, na ngayon ay 56 na anyos at lumalaban pa rin sa kanyang kidney issues, ay nakita ni Car na hindi lamang foreman, siya'y isang lalaking may kwento ng pagtatrabaho sa mga sugar mills ng Negros bago lumipat sa Manila. Car, ikaw pa talaga? Ako, matanda na. May sakit pa. Bakit mo ko gusto? Tanong ni Tom isang gabi habang naglalakad sila sa Luneta. Ang mga ilaw ng Manila Bay na sumasalamin sa anilang mga mukha. Si Car ay ngumiti.
Hawak ang kanyang kamay. Tom, hindi ikaw ang matanda. Ikaw ang matiyaga. Yung pagtulong mo sa team, yun ang nakaka-fall. Ngunit ang pag-ibig nila ay nagiging komplikado nang biglang lumala ang sakit ni Tom. Nephrolithiasis na nangangailangan ng surgery na nagkakahalaga ng 200,000 piso na hindi sakop ng PhilHealth. Car, hindi ko kaya. Bills. Paano? Bulong ni Tom sa hospital bed ng Philippine General Hospital. Ang kanyang mukha na maputla habang ang IV drip ay tumutulo. Si Car na hindi makapagbayad ng buo ay nagsimulang mag-volunteer sa isang pro bono clinic sa Tondo kasama si Emilio Vargas na lihim na may addiction sa sugal na nagiging mas malala sa stress ng financial audits. Emilio, tulong mo ako rito. Yung clinic ni Doc Reyes. Free consultations for laborers. Pwede mong i-refer si Tom? Alok ni Car sa opisina habang nagpo-prepare ng volunteer forms. Si Milo, na may eye bags mula sa mga all-nighter sa kasino, ay tumango, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sige Car, ako bahala, pero personal ko to. Yung sugal, hindi mo kailangang malaman. Sa clinic, habang nag-aasikaso sila ng mga pasyente, si Car na nagbibigay ng counseling, si Milo na nagpoproseso ng papers. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalakas, ngunit ang lihim ni Milo ay nagiging bombang orasan. Milo, bakit parang pagod ka palagi? May problema ba? Tanong ni Car isang araw habang naghahalo ng gamot. Wala Car, trabaho lang. Focus sa Tom, surgery next week na. Ngunit sa loob, si Milo ay lumulubog ang kanyang mga utang sa sugal na lumalapit na sa 1,000,000 piso na nagiging dahilan ng kanyang pagiging hindi maaasahan sa audits ng kumpanya. Habang lumalala ang financial strain, ang utang na umabot na sa 70 milyong piso dahil sa mga delayed payments mula sa Cebu, nagdesisyon si Rafi na magpautang ng personal na pera mula sa savings nila ni Bella. Isang 2 milyong piso na inilabas mula sa kanilang joint account na para sa pangarap na bahay sa Tagaytay. Bella, kailangan ko to para sa Cebu. Yan ang magsisave ng lahat. Promise, babalik agad. Sabi niya sa kanilang kwarto sa Pasig. Ang kanyang mga mata na nagmamakaawa habang hawak ang check. Si Bella, na ngayon ay 32 anyos at mas matatag sa kanyang accounting role, ay umiling. Ang kanyang luha na tumutulo. Rafi, ilang beses na. Yung savings natin, para sa future natin, hindi para sa kumpanya mo na parang black hole. Ano na ba ang natitira sa atin kung wala kang oras, wala kang pera? Ang away ay nagiging mas malalim. Ang mga salita na nagiging kutsilyo. Si Rafi na nag-aakusa kay Bella ng hindi pag-unawa, si Bella na nagrereklamo ng pagiging absent. Rafi, hindi ko na kaya. Maghiwalay muna tayo, pansamantala. Pupunta ako sa magulang ko sa Cavite. Mag-iisip ako. Sa madaling araw, habang nagdadala si Bella ng mga damit sa kanyang bag, ang tahanan nila ay uno ng katahimikan na mas malakas kaysa sa sigaw. Si Rafi ay nakaupo sa sofa, ang check sa kamay na hindi pa na-cash, ang kanyang puso na puno ng pagsisisi. Bella, wag, please. Ngunit ang pinto ay nagsara at ang ingay ng kanyang kotse sa driveway ay nagiging tunog ng pagkakahati. Sa mga sumunod na araw, habang nagfo-focus si Rafi sa Cebu para i-revive ang project, ang kanyang isip ay nasa Cavite. Ang pag-ibig nila na nagiging sugat na hindi pa gumagaling habang ang krisis ng kumpanya ay nagiging mas malalim. Handang sumabog sa mga darating na buwan. Ang mga ulap sa himpapawid ng Manila ay madilim. Isang salamin ng mga lihim na labanan na nagaganap sa ilalim ng ibabaw ng tagumpay. Ang mga buwan ng 2023 ay dumaan tulad ng isang malakas na bagyo na hindi humihinto sa pag-ikot, na nagdadala ng mas maraming ulap ng kaguluhan sa Montemayor Builders. Habang ang unang kalahati ng taon ay puno ng mga patch-up jobs, mga maliit na kontrata sa Manila upang panatilihin ang cash flow, ay dumating ang huling quarter na may pangako ng kaligtasan at panganib na magkasama. Noong Oktubre, sa gitna ng maulan na panahon ng Cebu na nagpapabasa ng mga blueprint at nagpapabigat ng mga puso, nagpo-propose si Rafi ng isang mega deal na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso.
isang high-rise condominium sa Cebu waterfront, isang 40-story na gusaling may retail spaces sa ibaba at luxury unit sa itaas na magiging landmark ng lungsod at ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Ito ang Game Changer Team, yung waterfront prime location, foreign investors at lokal na partners na handang maglagay ng 600 milyon. Kung matuloy to, babalik tayo sa top, sabi ni Rafi sa isang strategy session sa Manila headquarters, ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa ilalim ng LED lights habang nagpo-present ng 3D renders sa malaking screen. Si Milo na ngayon ay mas payat at may mas madalas na absences dahil sa kanyang lihim na laban sa sugal, ay tumango ngunit ang kanyang ngiti ay peke. Sige Rafi, pero double check natin ang contracts. Yung local partners, mga Cebuano businessman, hindi sila straightforward sa terms. Si Diggs, na promoted na bilang junior project manager, ay nagdagdag. Sir, sustainability angle. Pwede nating i-integrate ang solar at green roofs. Sa Bisaya, risky ba ang proposal natin sa kanila? Ngunit si Rafi ay umiling, ang kanyang pagiging matigas na pananaw na hindi pa nagbabago. English contracts, Diggs, walang space para sa confusion. Ang pagpupulong sa Cebu waterfront site ay naganap noong ika-5 beses ng Nobyembre sa isang luxury hotel conference room na may view ng dagat na tila nangunguna sa mga alon ng tensyon. Ang mga lokal na partners, pinamunuhan ni Don Emilio Mel Quinto, isang 50 anyos na real estate tycoon mula sa Mandaue na may thick na Bisaya accent at mga kwentong tungkol sa kanyang mga sugar baron roots, ay nakaupo sa isang side ng mahabang mesa, habang ang Manila team ay sa kabilang side. Si Greg Patalinghug ay naroroon din na ngayon ay mas committed pagkatapos ng kanyang side business scare, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa sahig. Mr. Montemayor, maayo ra ang plano nimo, pero ang pakyas sa high-rise, profitable bagyod? Risky man good kung mag-over budget, sabi ni Don Mel sa negotiation. Ang kanyang kamay na nagpo-point sa contract clause tungkol sa financing terms. Si Rafi na nakaupo sa ulo na may tie na maayos ngunit pawis sa noo ay tumango ng mabilis, hindi nauunawaan ang lalim ng salitang pakyas. Sa Bisaya, ito'y nangangahulugang risky o dangerous, isang babala tungkol sa potensyal na pagkalugi kung hindi maayos ang structural contingencies. Ngunit sa tainga ni Rafi, na nakadepende sa mabilis na English translation mula sa isang junior lawyer, ito'y naging profitable o lucky na nag-udyok sa kanya na mag-commit ng mas malaking equity share para sa kumpanya. Yes, Don Nel, pakyas, profitable talaga. We'll take 70% of the risk for faster ROI. Sign na tayo, sabi niya nang malakas, ang kanyang ngiti na puno ng kumpiyansa habang nagpipirma ng preliminary agreement. Ang mga local partners ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga muka na may kunot na noo. Alam nila ang tunay na kahulugan, ngunit ang language barrier ay nagiging ulo ng maling commitment. Kung hindi maayos, ang deal ay maaaring mag-cost ng 1 bilyong pisong lugi. Overcommitment sa loans, delay sa permits, at penalties na magpapabagsak ng buong kumpanya. Sa labas ng bintana, ang ulan ay tumatama ng malakas, isang salamin ng lumalapit na baha ng problema. Habang ang mga pirma ay natuyo sa papel, si Victor Lansangan, Vic, ay lihim na nag-ooperate sa mga anino, na ngayon ay mas malapit sa mga local partners kaysa sa inaakala ni Rafi. Mula sa kanyang suite sa parehong hotel, na may view ng parehong dagat ngunit puno ng mga lihim na tawag, si Vic ay nakikipag-ugnayan sa isang underling ni Don Mel, isang 36 anyos na accountant na si Ramon Mon Ibanez, na may kahinaan sa sugal na ginagamit ni Vic upang mahila siya. Mon, ikaw ang alam mo, yung pakyas clause, itwist mo sa reports. Sabihin mong profitable, pero sa aktual, risky. Yung Montemayor, babagsak sila at tayo ang magpipik ng pieces para sa Apex. Bulong ni Vic sa encrypted call.
Ang kanyang boses na mababa tulad ng isang negosyanteng naglalaro ng poker. Si Mon ay nagpapawis sa kabilang linya. Hawak ang kanyang phone sa isang maliit na coffee shop sa Colon Street. Sir Vic, risky man good. Kung mabisto, ako ang sisihin. Ngunit ang pangako ng 500,000 pisong bonus ay sapat upang magpatuloy siya na nagpapabilis ng pagkalam ng tiwala sa mga partners. Si Don Mel ay nagsimulang magduda sa follow-up emails na nagiging dahilan ng mga delayed responses at mga tanong tungkol sa feasibility studies na hindi na sinasagot ng buo. Mr. Montemayor, ang commitment nyo, sigurado ba? Pakias gyud ni? Text ni Don Mel kay Rafi, ngunit ang reply na yes, profitable ay nagiging gasolina sa apoy ng sabotage. Habang ito'y nangyayari, si Milo ay nahuhuli sa kanyang addiction na ngayon ay nagiging public scandal sa loob ng kanyang sariling mundo. Sa mga financial audits para sa deal, ang kanyang mga reports ay puno ng errors, mga miscalculations sa loan projections na nagmumula sa kanyang pagiging distracted mula sa mga gabi sa casino. Milo, ano ba to? Yung equity share, 1.2 billion, pero ang projections, kulang ng 2 milyon sa contingencies. Sigaw ni Rafi sa isang late night call mula sa kanyang hotel room. Ang kanyang boses na puno ng galit habang naglalakad pabalik-balik sa carpeted floor. Si Milo na nasa Manila na may baso ng whiskey sa kamay ay nagpupumilit na magsinungaling. Rafi, sorry, jet lag lang, bukas i-fix ko. Ngunit ang kanyang addiction ay nagiging hindi maaasahan. Nawawala raw mga files, mga double bookings sa banks, at isang beses, isang check na na-bounce dahil sa kanyang personal debts. Emilio, ano na ba? Yung kumpanya sa Labinien na bulong ni Car kay Milo sa isang clinic volunteer shift. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala habang nag-aasikaso ng mga pasyente. Si Milo ay umiyak, ang kanyang mukha na nabubuwal. Car, sugal, nawala ko na lahat, pero para kay Rafi, hindi ko sasabihin. Ang kanyang pagiging hindi maaasahan ay nagiging butas sa barko ng deal na nagpapabilis ng pagkalubog. Sa gitna ng chaos, ang pinakakilalang boardroom meeting ay naganap noong ika-28 ng Nobyembre sa headquarters ng Don Mel sa Mandaue. Isang malaking sala na may mahogany table at mga seats na parang trono, puno ng 2 executives mula sa magkabilang panig. Ang hangin ay makapal sa tensyon. Si Rafi ay nakaupo sa kaliwa kasama si Diggs at Greg, habang si Don Mel at si Mon ay sa kanan, na may mga lawyers na nag-e-exchange ng documents. Ano ba yung pakyas? Profitable o hindi? Yung commitment natin, hindi ba overextended? Sigaw ni Rafi sa Tagalog, ang kanyang kamay na nagwe-wave ng contract habang ang Ingles at Tagalog ay naghahalo sa away. Si Don Mel ay sumagot sa Bisaya, pakyas man good ni Sir Rafi, risky, dili profitable kung walay backup, na naiintindihan lamang ng ilang lokal na nagdudulot ng higit pang gulo. Ano yung sabi niya? Lucky ba o unlucky? Bulong ni Diggs kay Greg, habang ang mga boses ay tumataas tulad ng isang orkesta ang walang konduktor. Si Mon ay lihim na nag-text kay Vic, sabotage on, trust low. Si Vic na nanonood mula sa kanyang car sa parking lot ay ngumiti. Sa labas ng pinto, si Lulu na na-hire na bilang part-time cleaner sa hotel branch upang mapunan ang kanyang oras pagkatapos ng pag-alis ni Feli ay naroroon upang maglimpi ng mga hallway. Ang kanyang mop ay nakapatong sa bucket, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa lahat. Ang mga away, ang maling pakyas, ang lihim na tawag ni Mon. Biglang, na-realize niya ang kanyang 30 taon ng pagtuturo sa Bohol, ang kanyang fluency sa Bisaya at Tagalog mula sa pagiging migrant worker ay ang tanging susi sa kaguluhang ito. Dili ko kaayo pa sure, pero ako gyud ang bahala. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang puso na nagbabagang-baga sa takot at determinasyon. Habang ang sigawan ay lumakas, hindi ko naiintindihan. Ano ba yang sinasabi nyo? Mula kay Rafi ay bumukas ang pinto at si Lulu ay pumasok na may bucket sa kamay. Ang kanyang uniforme na simpleng asul, ngunit ang kanyang boses ay malakas tulad ng kidlat. Ako po ang bahala.
Ang dramatikong sandali ay parang eksena mula sa isang pelikulang puno ng luha at pag-asa. Ang mga ulo ay lumingon, ang mga boses ay tumigil, at si Lulu ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga kamay na nangingingig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. "Ma'am, ano po yan? Janitress ka lang!" bulong ng isang lawyer. Ngunit si Rafi ay tumayo, ang kanyang mukha na puno ng gulat. "Ano po ang ibig sabihin nyo? Bahala?" tanong niya, ang kanyang boses na may halo ng pagdududa at pag-asa. Si Lulu ay huminga ng malalim. Inilabas ang isang kopy ng contract na nakita niyang nakakalat sa sahig kanina. At nagsimula, "Sir, pakyas sa Bisaya, hindi profitable, risky po. Ibig sabihin mapanganib ang commitment nyo kung walang full contingency sa loans at permits. Yung clause sa page 17, ambit sa financing ay full scope, hindi limit lang. Kung hindi maayos, 1 billion ang luluging sa penalties at delays." Ang mga salita niya ay malinaw, na may halo ng Bisaya at Tagalog na nagiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Habang inilahad niya ang tamang interpretasyon, ang pakyas ay babala, hindi pag-apruba, at ang maling commitment ay maaaring iwasto sa pamamagitan ng renegotiation ng 50% risk share. Ang mga partners ay tumango. Si Don Mel na unang nagsalita, "Oo gyud, risky man good. Salamat Lulu." Ngunit ang turning point ay dumating nang biglang lumitaw si Jomar, ang kanyang anak, na ngayon ay full-time logistics aide sa site matapos ang pagre-refer ni Diggs, na pumasok na may isang folder ng recordings mula sa kanyang deliveries. "Nanay, Sir Rafi, ako po si Jomar. Witness po ako sa mga usapan ni Mon at isang outsider. Narinig ko ang sabotage calls. Si Vic Lansangan ang may plano. Nagre-record na mga twisted terms para magkalam ang tiwala." Sigaw niya, ang kanyang boses na puno ng emosyon habang yumakap kay Lulu, ang mga luha na tumutulo sa kanilang mga mukha. Ang recordings, mga lihim na audio na nakuha ni Jomar sa kanyang motorcycle deliveries ay nag-expose ng panloloko ni Vic, ang mga tawag kay Mon, ang mga plano ng Apex na agawin ang deal. Si Mon ay namutla, tumayo at umamin, "Totoo po. Sugal ko ang dahilan." Ang boardroom ay naghalo sa gulo, sigawan, luha at mga yakap. Ngunit ang deal ay nailigtas mula sa collapse na may bagong renegotiated terms na nagbibigay ng 4 milyong pisong secure funding at legal action laban kay Vic. Habang ang mga lawyers ay nagpo-prepare ng kaso, si Rafi ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata na puno ng luha ng sobrang emosyon at pasasalamat. "Lulu, Jomar, paano ko masasabi? Yung kumpanya, yung buhay ko, na walang ligaya na sana kung hindi kayo." Umiiyak siya, ang matigas na CEO na ngayon ay parang bata, habang yakap-yakap ni Diggs. At si Greg, sa eksaktong sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas, at si Bella, na bumalik mula sa Cavite pagkatapos ng isang buwan ng pag-iisip na may bagong resolve matapos na marinig ang balita mula kay Car, ay pumasok, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. "Rafi, marinig po sa phone. Ako, bumalik na. Yung transformation mo, nakita ko na." Siya ang nagiging witness sa kanyang pagbabago. Mula sa matigas na lider na hindi nakikinig, tungo sa mas humble na lalaki na yumakap sa kanya sa gitna ng lahat, ang kanilang mga luha na naghahalo. "Bella, sorry. Hindi ko na ulit gagawin. Pag-unawa, yun ang susi." Ang meeting ay nagtapos sa mga yakap at mga pangako. Ang ulan sa labas na unti-unting tumitigil, isang senyales ng bagong simula. Si Lulu at Jomar ay magkasama na, ang nawawalang taon na nagiging alaala ng lakas. Habang si Rafi ay tumayo, ang kanyang boses na mas malakas. "Salamat, ito ang tunay na tagumpay." Ang dagat sa waterfront ay payapa na, handang tanggapin ang high-rise na hindi lamang gusali, kundi simbolo ng pagkakaisa. Ang unang buwan ng 2024 ay dumaing tulad ng isang bagong umaga pagkatapos ng matinding gabi ng ulos. Ang mga sugat ng Montemayor Builders ay hindi pa tuluyang gumagaling. Ngunit ang mga sugat na iyon ay nagsisimulang maging peklat na maganda, mga alaala ng sakit na nagiging lakas. Pagkatapos ng dramatikong insidente sa boardroom noong Nobyembre ng nakaraang taon,
kung saan si Lulu ang naging bayani na nagligtas ng bilyon-bilyong il mula sa kamatayan. Si Rafi ay hindi na ang matigas na CEO na dati. Siya'y nagbago tulad ng isang puno na natutong yumuko sa hangin upang hindi mabasag. Sa isang pribadong pagpupulong sa kanyang opisina sa Makati, ang mismong puwang na dating puno ng mga blueprint at stress. Ngunit ngayon ay may isang bagong framed na larawan ng boardroom heroes. Ay nagdesisyon siya na ipromote si Lulu bilang Cultural Liaison Officer, isang bagong posisyon na kanyang nilikha upang maging tulay sa pagitan ng Manila at Visayas teams. Lulu, hindi ko alam kung paano ko masasabi to ng tama, pero ikaw ang nagligtas ng lahat. Hindi lang ng kumpanya, kundi ng mga buhay dito. Ito ang bagong role mo. Magiging ikaw ang boses ng Bisaya sa bawat meeting, sa bawat kontrata. Sweldo, 50,000 piso buwanan plus benefits at welcome officially. Sabi ni Rafi, ang kanyang boses na puno ng emosyon habang inaabot ang offer letter. Ang kanyang mga mata na may luha na hindi niya maipinta. Si Lulu na nakaupo sa harap niya na may simpleng blouse at ang kanyang lumang relo mula sa Bohol ay tumigil sa paghinga. Ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang papel. Sir Rafi, ako, janitress lang, hindi ko deserve to. Pero para kay Jomar, para sa among mga anak na maghihintay, sige po, ako ang bahala. Tunay na, ang luha nila ay naghalo sa yakap na iyon. Isang sandali ng pag-asa na nagiging simula ng kanyang pag-akyat mula sa mga anino ng pagiging hindi nakikita. Ang promosyon na iyon ay hindi lamang papel. Ito'y nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mag-reunite ng buo sa kanyang anak na si Jomar, na ngayon ay naging full-time employee sa logistics team. Pagkatapos ng kanyang pagiging witness sa boardroom, sa loob ng mga linggo, habang si Lulu ay nag-aaral ng mga company policies sa kanyang bagong desk, ang unang beses na may sariling computer sa kanyang harap, ay nagsimulang maging regular ang kanilang mga dinner sa isang maliit na karinderya sa Lahug, Cebu. Nanay, grabe, hindi ko akalain na magkakasama na tayo ulit. 5 taon, parang kagabi lang. Yung Manila, ang hirap, walang trabaho, walang pera, nawala ako sa sarili ko. Pero ikaw, laging naniniwala, sabi ni Jomar isang gabi, habang naghahalo ng kinilaw sa kanyang plato. Ang kanyang mukha na puno ng ngiti, ngunit may bakas ng mga taon ng pag-iisa. Si Lulu ay hawak ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal na matagal nang nakatago. Anak, lahat ng gabi ko, nagdasal ako sa birhen sa Chocolate Hills. Balik si Jomar, Diyos. Ngayon, hindi ka na delivery boy, logistics coordinator ka. 20 piso at may future. Mag-aral ka ulit. Nursing man o ano pa, ako ang bahala sa tuition. Ang kanilang pag-uusap ay nagiging kwento ng pagbabalik loob. Si Jomar na nagkwento ng kanyang mga pagkakamali. Si Lulu na nagbahagi ng kanyang mga luha sa janitor's closet. Sa trabaho, si Jomar ay nagiging epektibo, nag-oorganisa ng deliveries na walang delay gamit ang kanyang kaalaman sa mga lokal na ruta. Habang si Lulu ay nagte-translate ng mga memos na nagiging dahilan ng mas mabilis na communication sa site. Sir Biggs, yung sugod, proceed with caution, hindi rush, para walang aksidente ulit. Paalala niya sa isang huddle, ang kanyang boses na may kumpiyansa ng isang guro na bumalik sa klase. Ang mother-son duo ay nagiging inspirasyon sa branch na nagpapakita na ang pagkakaisa ay hindi lamang sa papel, kundi sa dugo at pag-unawa. Sa parehong panahon, habang ang kumpanya ay nagre-recover, isang matamis na uwento ng pag-ibig ay sumilay sa gitna ng mga pagbabago. Si Carla Mendoza at si Tom Salazar ay nagpakasal sa isang simple na seremonya sa mga dalampasigan ng Panglao, Bohol. Noong Pebrero, isang araw na puno ng puting buhangin, dagat na kulay turquoise at ang buong team ng Montemayor na dinaluhan bilang pamilya. Hindi ito malaking kasalanan na may mga flowers at orkestra. Ito'y isang beach vow na may lechon sa background at mga kwentong tungkol sa mga workshop na nagudyok ng kanilang pag-ibig. Si Car na may puting sundres na nag-ihip sa hangin ay nakatayo sa harap ng isang maliit na altar na gawa sa bamboo. Habang si Tom
na ngayon ay 57 anyos at mas malakas pagkatapos ng kanyang kidney surgery, ay nakabarong na may short sleeves. Ang kanyang balbas na puti na parang karagdagang charm. Tom, mula sa human knot sa team building hanggang sa knot ng buhay natin, ikaw ang aking antanggel, ang aking lakas sa bawat sakit, sabi ni Car sa kanyang vows. Ang kanyang boses na puno ng luha habang hawak ang kanyang kamay. Ang mga bisita, kabilang si Rafi, Bella, Diggs at pati si Lulu at Jomar, ay nag-aaplauso sa ilalim ng mga niyog. Si Tom ay tumawa, ang kanyang mga mata na may kislap. Car, ako, matanda na, puno ng peklat mula sa site. Pero ikaw, nagbigay ng bagong buhay, hindi lang sa akin, sa kumpanya. Promise ko, magiging better husband, better foreman. Ang seremonya ay nagtapos sa isang group hug sa dagat, na may mga selfie at kwentuhan hanggang hating gabi. Ang kanilang pag-ibig na nagiging liwanag sa gitna ng mga hamon. Ito'y naging inspirasyon para kay Emilio Vargas, Milo, na pagkatapos ng mga buwan ng pagbupumilit sa kanyang addiction sa sugal, ay nagdesisyon na mag-check-in sa isang rehab center sa Tagaytay noong Marso. Sa kasalan, habang nanonood siya ng mga vows, ang kanyang puso ay sumakit hindi sa inggit, kundi sa pag-asa. Car, Tom, grabe, parang ikaw at ako nung una natin sa karinderya. Pero ako, nawala ako sa sugal. Kailangan ko ng tulong. Bulong niya kay Car pagkatapos ng reception. Ang kanyang boses na puno ng kahihinaan habang hawak ang isang baso ng tubig. Si Car ay yumakap sa kanya, ang kanyang psychology background na lumalabas. Milo, simulan mo na yung rehab. Pwede akong mag-volunteer roon para kay Rafi, para sa lahat. Sa rehab, habang nagjo-journal si Milo ng kanyang mga trigger, mga stress mula sa audits. Ang takot sa pagkatalo ay nagsimulang maging simula ng kanyang pagbabalik sa matapat na pagtulong kay Rafi. Pagkatapos ng 30 araw na program, bubalik siya sa opisina na mas lean ngunit mas malakas, na may bagong financial plan na nagre-restructure ng utang. Rafi, sorry sa lahat. Yung addiction, hindi na. Ito ang new budget, 20% cut sa overhead, focus sa high-margin projects. Ako ang bahala ulit, sabi niya sa unang post-rehab meeting, ang kanyang ngiti na tunay. Si Rafi ay tumango, ang kanyang kamay sa balikat ni Milo. Pre, welcome back. Hindi ka nag-iisa. Ang pagbabalik ni Milo ay nagiging pundasyon ng financial recovery na nagpapakita na ang tag-akyat ay hindi mag-isa. Sa loob ng kumpanya, ang pagbabago ay nagiging mas malalim. Nag-launch ang Montemayor Builders ng bagong language training program noong Abril na pinamunuan ni Diggs Ramirez, na ngayon ay 26 anyos at full-fledged training coordinator na may kanyang sariling office sa Cebu branch. Ito'y hindi basta-basta seminar. Ito'y isang interactive course na may app-based modules, role-playing sa construction scenarios, at cultural immersion trips sa mga probinsya. Team, ang language, hindi hadlang bridge. Yung pakyas na nagligtas ng deal, yun ang aral. Sa program na to, lahat makakabisaya at Tagalog, seamless operation sa Visayas. Sabi ni Diggs sa kick-off event sa Mactan, ang kanyang curly hair na nakapulay-put sa cap habang nagde-demo ng isang app na nagpo-prompt ng phrases tulad ng "Sugod ng maayo, proceed carefully." Ang program ay nagdudulot ng himala. Ang delay sa Cebu ay bumaba ng 40%, ang miscommunications ay nawala, at ang moral ay tumaas tulad ng mga high-rise nila. Ito'y nagbigay din ng scholarship kay Feli Natividad na bumalik sa trabaho bilang Community Outreach Coordinator pagkatapos ng kanyang pag-uwi sa Leyte na nagkatahalaga ng 100,000 piso para sa kanyang short course sa social work sa University of Bohol. Diggs, salamat. Sa Leyte, akala ko tapos na. Apo ko gutom, wala akong trabaho. Pero yung scholarship, bagong buhay. Ngayon, outreach ako. Tutulungan ko ang mga single moms sa barangay, tulad ni Lulu dati. Sabi ni Feli sa graduasyon ng program, ang kanyang silver hair na may bagong confidence habang yakap-yakap si Diggs. Si Feli ay nagiging mua ng outreach. Nag-oorganisa ng workshops para sa lokal na laborers na nagbibigay ng free training
sa Safety at Basic English na nagiging dahilan ng mas malakas na community ties. Feli, ikaw ang heart ng team. Yung pagbalik mo, yun ang tunay na pag-akyat. Pahabol ni Rafi, ang kanyang ngiti na puno ng pagmamalaki. Habang ang kumpanya ay nag-aakyat, si Gregorio Patalinghug, Greg, ay nag-voluntary na mag-partner muli na nagiging co-founder ng isang joint venture na nagfo-focus sa sustainable resorts sa Bohol at Cebu. Pagkatapos ng boardroom incident, kung saan ang kanyang side business ay nahalata, ngunit hindi sinisi dahil sa kanyang katapatan sa huli, si Greg ay lumapit kay Rafi sa isang coffee shop sa Tubigon. Boss Rafi, sorry sa mga absent ko dati. Side business, takot lang ko sa utang nyo. Pero ngayon, voluntary ko. Joint venture tayo. Bohol Builds plus Montemayor. Eco cabins na may green tech mula kay Diggs. Profit sharing, 50-50. Alok niya, ang kanyang mga mata na puno ng sincerity habang nagpo-present ng sketches sa napkin. Si Rafi ay tumango, ang kanyang kamay na nakalahad. Greg, hindi na boss, partner na. Yung joint venture, yun ang future. Ang venture ay nagdudulot ng unang profit na 300 milyong piso sa loob ng 6 na buwan mula sa isang boutique resort na nag-inaugurate noong Hulyo na puno ng solar panels at local materials. 300 milyon, first quarter profit. Salamat Greg, yung team mo, family na, sabi ni Rafi sa groundbreaking habang ang mga manggagawa ay nag-aaplauso. Samantala, si Victor Lansangan, Vic, ay nahaharap sa legal charges, fraud at sabotage na nagiging aral para sa buong industriya. Sa korte sa Manila, habang nagde-defend si Vic ng kanyang mga aksyon, ang ebidensya mula kay Jomar, mga recordings at emails ay nagiging martilyo ng hustisya. Your Honor, ito ang ebidensya ng panloloko, hindi lang sa Montemayor kundi sa buong sektor, sabi ng prosecutor. Habang si Vic ay nakaupo na may handcuffs, ang kanyang slick na imahe na gumuho. Ang kaso ay nagiging headline sa Philippine Star. Real estate sabotage, aral sa wika at katapatan, na nag-udyok sa iba pang firms na magsimula ng cultural training na nagiging legacy ng krisis. Personal na, ang pag-akyat ni Rafi ay nagiging mas malalim sa kanyang pagre-reconcile kay Bella sa isang romantic getaway sa Boracay noong Agosto. Isang linggo ng white sand, sunset walks, at mga kwentong hindi pa nasasabi. Sa isang private villa na may view ng dagat, habang nag-iinom sila ng lambanog sa balcony, si Rafi ay huminga ng malalim. Bella, ang mga buwan na wala ka, parang mawalan ng hangin. Yung kumpanya, halos mawala. Pero ikaw ang tunay na nawala sa akin. Sorry sa workaholic ko. Sa hindi pag-unawa. Ngayon, magpaplano tayo ng pamilya. Bata, bahay sa Tagaytay, lahat. Si Bella, na may bagong glow mula sa kanyang pag-iisip sa Cavite, ay yumakap sa kanya, ang kanyang luha na matamis. Rafi, nakita ko ang pagbabago mo. Sa boardroom, sa team. Oo, magpaplano tayo. Pero simulan mo muna ang Bisaya. Gihigugmati ka, I love you. Si Rafi ay tumawa at sa mga sumunod na araw, nagsimulang matuto siya ng basic Bisaya gamit ang app na ginawa ni Diggs. Mga phrases tulad ng salamat kaayo at maayo rako na nagpapabuti ng kanyang relasyon sa mga empleyado. Sa opisina, kapag nagmi-meeting siya sa Cebu team, kumusta mga bay? Sugod na tanang maayo, sabi niya, ang kanyang accent na magulo ngunit puno ng effort na nagdudulot ng tawa at pagkakaisa. Sir, naanagyud, progress, tawa ni Greg. Ang getaway ay nagiging turning point. Bumalik sila na may bagong baby bump. Si Sofia, ang kanilang unang anak na nagiging simbolismo ng bagong simula. Habang naglalakad sila sa beach, ang mga yakap nila ay puno ng pangako. Ang dagat ng Boracay na saksi sa pag-akyat mula sa guho tungo sa mga bundok ng pag-asa. Ang buwan ng 2024 ay nagwakas na may selebrasyon sa headquarters. Mga kwento, pulutan at awit ng bahala na nagiging kanilang anthem. Habang ang hinaharap ay nagbubukas, puno ng mga hakbang na hindi na paulit-ulit kundi patungo sa liwanag na walang hanggan. Noong unang araw ng Enero 2025, isang taon na ang nakalipas mula sa krisis na halos mabagsak ang Montemayor Builders.
Ang kumpanya ay hindi na ang lumang barko na naglalangoy laban sa unos. Ito'y isang matibay na barko na nagnanavigate ng mga alon na may kumpiyansa, na naging top 10 real estate firm sa Pilipinas ayon sa latest ranking ng Philippine Business Review. Ang annual revenue ay lumampas na sa 5 bilyong piso na nagmumula sa mga proyekto na hindi lamang gusali kundi mga komunidad. Mula sa high-rise sa Cebu waterfront na ngayon ay puno ng mga pamilya na naglalaro sa rooftop gardens, hanggang sa mga eco-subdivision sa Rizal na may solar-powered homes. Ito'y salamat sa inclusive policies na inilunsad pagkatapos ng boardroom miracle, mga mandatory na cultural sensitivity trainings, bilingual contracts at diversity quotas na nag-udyok sa iba pang kumpanya na sundin ang halimbawa. Montemayor ang nag-set ng standard, hindi lang sa pera kundi sa pagkakaisa. Yung iba, tulad ng Apex, nagkapi ng language programs nila. Sabi ni Don Mel Quinto sa isang industry forum sa Makati, Shangri-La, ang kanyang boses na puno ng pagmamalaki habang nagpo-present ng case study tungkol sa Bisaya Bridge Initiative. Si Rafi, na nakaupo sa front row na may simple na polo shirt at ngiti na hindi na matigas, ay tumango ng dahan-dahan, ang kanyang isip na bumabalik sa mga gabi ng 2023 na puno ng takot. Salamat, Don Mel. Pero hindi ko to mag-isa. Ito'y sa team natin. Ang mga headlines sa business world ay uno ng kanilang kwento. From near billion loss to billionaire status, Montemayor's Inclusive Revolution, na nagiging inspirasyon sa mga startup sa Davao at Iloilo na nagpo-post ng job ads na may Bisaya speakers welcome. Sa headquarters, ang mga bagong hires, mula sa mga fresh grads sa Visayas hanggang sa mga veteran laborers mula sa Mindanao, ay nagkatape sa kantin na may mga posters ng unawa, umaunlad, na nagiging mantra ng opisina. Si Milo, na ngayon ay fully recovered at Chief Financial Officer na may bagong routine ng morning jog sa Luneta, ay nagre-review ng Q4 reports sa kanyang desk. Rafi, 5.2 billion, black ink everywhere. Yung joint venture kay Greg, 1.5 billion kontribusyon. Hindi ko inakala na galing sa guho, ganito ang pag-akyat. Si Rafi ay tumawa, ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan. Milo, ikaw ang nagbalik ng pera. At ikaw ang nagbalik ng tiwala. Ang tagumpay na yon ay hindi lamang sa numbers. Ito'y sa mga buhay na nagbago, sa mga pamilya na hindi na nagugutom dahil sa sahod na mas mataas at benefits na inclusive, na nagiging ebidensya na ang pag-unawa ay ang tunay na currency. Sa gitna ng paglago ng kumpanya, si Lourdes Sagin, Lulu, ay hindi na ang janitress na tahimik sa background. Siya'y naging board member noong ika-6 ng Pebrero, ang unang non-executive sa history ng Montemayor na nagmula sa grassroots, na may boto sa mga major decisions at upuan sa mahogany table ng boardroom. Lulu, ikaw ang heart ng kumpanya. Yung board, hindi lang para sa suits, kundi para sa tunay na boses, sabi ni Rafi sa induction ceremony. Ang kanyang boses na pulo ng emosyon habang inaabot ang plaque na may kanyang pangalan. Si Lulu, na ngayon ay 47 anyos na may bagong bob haircut at professional blazer na binili pa sa SM Cebu, ay tumayo ng matatag. Ang kanyang mga mata na puno ng luha, ngulit ngiti na matapang. Salamat, Sir Rafi. Ako guru lang dati sa Bohol, janitress pagkatapos. Pero ang board, para sa mga tulad ko at para sa mga single mothers na walang boses. Mula roon, nagsimula siya ng foundation na pinangalanang Bahala na Foundation para sa mga single mothers sa Bohol na nagpo-provide ng vocational training sa construction at hospitality plus microloans para sa sariling negosyo. Ang unang project ay isang scholarship program na nagbigay ng 200,000 pisong tuition sa anyang apo, ang 5 anyos na si Mateo, anak ng anak ni Jomar, na ngayon ay nag-aaral sa isang preschool sa Tagbilaran na may focus sa early childhood development. Lola, school na! Salamat sa scholarship. Makakabili na ako ng bagong crayons, sabi ni Mateo sa video call. Ang kanyang maliit na mukha
na puno ng excitement habang nagdedraw ng isang bahay na parang blueprint. Si Lulu ay tumawa, ang kanyang puso na puno ng pag-asa. Mateo, mag-aral ka ng mabuti para maging inhinyero ka tulad ni Tito Rafi. Lola ang bahala sa pera. Ang foundation ay lumago ng mabilis na may 50 beneficiaries sa unang taon at partnerships mula sa lokal na gobyerno na nagiging modelo para sa mga NGO sa Visayas. Habang siya ay nagmi-meeting sa board, ang kanyang input ay nagiging susi. Sir, sa kontrata, lagyan natin ng child care clause para sa mga nanay na laborers. Samantala, si Jomar, na 28 anyos na at logistics manager na, ay nag-asawa kay Mira Miang Quijano, isang 26 anyos na lokal na artist mula sa Liloan, Cebu, na may passion sa mural painting na nagmula sa kanyang mga guhit na mga chocolate hills sa kanyang sketchbooks. Ang kanilang pasalan noong Mayo ay isang vibrant na affair sa isang beach sa Moalboal. Mga colors ng Sinulog Festival sa kanilang attire at mga mural ni Miang na nagdedekorete ng reception tent na naglalahad ng mga kwento ng pag-ibig at pagbabalik. Jomar, ikaw ang aking missing piece tulad ng puzzle sa Bohol Tarsier ko, sabi ni Miang sa vows. Ang kanyang buhok na may flowers at ang kanyang boses na puno ng tawa habang hawak ang kanyang kamay. Si Jomar ay umiyak, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. Miang, 5 taon akong nawala pero ikaw ang nagbalik ng saya ko. Sa team, ikaw na ang magde-design ng logos, cultural richness na yan. Si Miang ay sumali sa kumpanya bilang in-house artist na nagdadagdag ng cultural richness sa team sa pamamagitan ng mga murals sa mga site na naglalahad ng mga Bisaya folklore, tulad ng ang isang wall sa waterfront na may diwata ng dagat na nagbabantay sa mga bagong condo owners. Jomar, ang murals hindi lang art, kwento ng atin, sabi niya sa opisina habang nagpe-paint siya ng isang piece para sa new HQ lobby. Ang kanilang pag-ibig ay nagiging inspirasyon na may mga family picnic sa Bohol na dinaluhan ng buong logistics team na nagpapakita na ang pag-unlad ay hindi sa pera kundi sa mga ugnayan na lumalago. Habang ang mga personal na tagumpay ay sumisilay, si Diego Diggs Ramirez ay nag-publish ng aklat tungkol sa cross-cultural business noong Hunyo na pinangalanang Bridge ng Wika mula sa misunderstanding patungo sa multibilyon na tagumpay na naging instant bestseller sa National Bookstore at fully booked na may 50,000 copies sold sa unang buwan at endorsements mula sa mga UP professors. Ang aklat ay puno ng mga kwento mula sa Montemayor, ang Pakyas Incident, ang language workshops at mga case studies ng joint ventures na nagiging gabay para sa mga MBA students sa Asia. Diggs, ang aklat mo, hindi lang libro, Bible ng industriya, sabi ni Rafi sa book launch sa Ateneo de Manila. Ang kanyang boses na puno ng pagmamalaki habang hawak ang signed copy. Si Diggs na ngayon ay 26 anyos na may bagong beard at glasses na nagpapakita ng kanyang maturity ay tumayo sa stage, ang kanyang mga mata na puno ng pasasalamat. Salamat sir, yung aklat mula sa frustrasyon ko sa English-only meetings. Ngayon nagbigay ito sa akin ng pagkakataon na magturo sa Ateneo, adjunct professor sa Business Ethics, cross-cultural module. Sa kanyang klase, na puno ng apot na students na may mix ng Tagalog at regional accents, si Diggs ay nagsishare ng anecdotes. Tandaan nyo, ang sugod, hindi lang go, it's go with heart. Sa business, walang shortcut sa pag-unawa. Ang bestseller status ay nagdulot ng speaking gigs sa TEDx Manila at invitations sa international conferences sa Singapore na nagiging stepping stone para sa kanyang PhD sa UP. Habang siya ay nagte-thesis sa gabi, ang kanyang opisina sa Cebu ay nagiging hub ng mga young interns na nag-iisip ng sustainability ideas na nagpapakita na ang kanyang pag-akyat ay nagiging hagdan para sa iba. Samantala, si Carla at Tom Salazar ay nagbubukas ng Eco Resort sa Leyte noong Setyembre, isang 20-room haven na may bamboo cottages at mangrove tours na sumusuporta sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng 50% hiring
mula sa mga dating typhoon victims. Tom, ito ang dream natin. Mula sa human knot hanggang sa knot ng negosyo na nagbubuo ng buhay. Sabi ni Carr sa groundbreaking, ang kanyang tiyan na may bump ng kanilang unang anak. Ang kanyang ngiti na puno ng liwanag habang hawak ang shovel. Si Tom, na 58 anyos na at mas malakas kaysa dati, ay tumawa. Ang kanyang balbas na may gray streaks. Carr, ikaw ang architect ng puso ko. Yung resort, hindi lang para sa turista, para sa Leytehanons. Free training sa eco-guiding, scholarships para sa kids. Ang resort ay nagiging hit sa TripAdvisor na may reviews na nagpapuri sa authentic Bisaya hospitality at sustainable vibes. At ang kanilang outreach ay nagbibigay ng 100 jobs sa lokal, kabilang ang mga dating laborers na tulad ni Feli, na ngayon ay manager ng community programs. Carr, Tom, salamat sa pagbabalik niyo sa Leyte. Ako, dito na rin. Outreach ko dito, sabi ni Feli sa soft opening. Ang kanyang mga mata na puno ng ngiti habang nagsiserve ng kape sa mga guests. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rafael Rafi Montemayor, na ngayon ay 40 anyos at mas grounded at family-oriented kaysa dati, ay nag-celebrate ng kanyang birthday noong Oktubre sa piling ng kanyang bagong anak na si Sofia. Isang 6 buwang na baby na may curly hair tulad ng kanyang ina at mga mata na puno ng kislap ng dagat. Ang party ay hindi sa isang fancy resto, kundi sa kanilang bahay sa Tagaytay na may view ng Taal Lake. Isang simple na gathering na may lechon, karaoke at mga kwentong tungkol sa before and after ng krisis. Rafi, 40 ka na, pero parang 27 pa rin sa puso mo. Tuksong si Bella, na hawak si Sofia sa kanyang kandungan habang nagbiblow ng candle sa isang homemade cake na may blueprint design. Si Rafi ay tumawa, ang kanyang braso na nakayakap sa kanyang pamilya, ang kanyang mukha na puno ng kapayapaan. Bella, ikaw ang dahilan. Yung Sofia, simbolo ng bagong simula natin. Mula sa away natin sa 2023 hanggang sa pagbabalik mo sa boardroom, hindi ko na ulit pababayaan. Si Sofia ay nagiggle, ang kanyang maliit na kamay na hawak ang daliri ni Rafi, na nagiging sandali ng pure joy habang ang mga bisita. Milo na may bagong girlfriend na isang accountant, Diggs na may kanyang aklat sa mesa, at Greg na may lechon carving skills, ay nag-aawit ng happy birthday. Habang siya'y nagse-celebrate, si Bella ay nagiging co-CEO na may focus sa sustainability. Rafi, ako ang bahala sa green projects, carbon neutral builds, partnership sa DENR. Ikaw sa operations, tayo sa pamilya. Ang kanilang tandem ay nagiging power couple ng industriya na may joint interview sa ANC kung saan nagsashare sila ng lessons from the edge na nagiging inspirasyon sa mga couple sa business. Sa wakas, sa ika-30 ng Oktubre 2025, habang nakatayo si Rafi sa rooftop ng kanilang pinakabagong project sa Cebu, ang isang 50-story na mixed-use tower na may infinity pool at cultural center sa base, na nagiging bagong icon ng waterfront, na tumitingin siya sa dagat na nagliliwanag sa ilalim ng setting sun. Ang mga alon na parang mga alaala na dumadating at umaalis. Ang hangin ay may amoy ng asin at progreso habang ang mga manggagawa ay nagpupunta pa uwi. Ang kanilang mga tawa na nag-e-echo sa construction lifts. Sa kanyang isip, naaalala niya ang sinabi ni Lulu sa boardroom noong 2023. Ang tunay na lakas ay hindi sa pera, kundi sa pag-unawa sa isa't isa. Ito'y nagiging mantra ng kanyang buhay sa bawat meeting na may Bisaya translations, sa bawat family dinner na may kwentong buhat sa site, sa bawat hakbang na nagdadala ng pag-asa. Lulu, tama ka. Yung 5 billion, hindi lang pera, yun ang pruweba ng pag-unawa. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang ngiti na puno ng pasasalamat habang tumatawag siya kay Bella sa phone. Love, pauwi na. Si Sofia, tulog na ba? Tara, kwentuhan tayo tungkol sa dadat. Ang buhay niya ay puno ng pag-asa at walang hanggang pag-unlad. Mga proyekto na hindi lamang tumatayo, kundi tumatayo rin ang mga pangarap ng bawat isa sa team.
sa ilalim ng isang imperyo na nagsimula sa isang lata ng gatas sa Quezon City at nagtapos sa mga horizon na walang hanggan. Ang dagat ay sumasagot sa kanyang pagmumuni-muni. Ang mga alon na parang bahala na. Ngunit ngayon, ito'y bahala tayo. Sama-sama sa pag-unlad na hindi na babalik sa dilim.